parang ordinaryo lamang sa unang tingin pero may mabigat palang pasanin. Marami sa ating mga kapatid ang nakararanas ng problema sa mental health at mas pinalala pa yan ng pandemya. Mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa 50th PPA Annual Convention o Golden Anniversary kung saan nagtipon-tipon ng mga doktor upang talakayin ang mga usapin tungkol sa mental health at mga serbisyong patungkol dito. But what struck me, Dr. Ibinahagi sa atin ng mga opisyal ng Philippine Psychiatric Association o PPA ang makakalagang bagay na hindi na pag-uusapan tungkol sa mental health. As a practicing psychiatrist, I have seen a rise in mostly depression and mostly anxiety disorders that are seeking help post-pandemic. Pero noon pa man, marami sa mga may mental health issues ang nagdadalawang isip humingi ng tulong sa takot na mahusgahan o kaya naman ay mabaliwala ang kanilang nararamdaman. Sometimes sasabihin nasa isip lang, no? So that's something na gawa-gawa lang ng pasyente, which is not. May mga mali din tayong pag-aakala na lahat ng mga karamdaman sa kaisipan ay mana-mana. No? Actually, karamihan dyan, there's a risk that's involved, pero malaking aspeto din yung nangyayari sa kapaligiran natin. Maraming warning signs para malaman na ang isang tao ay nakararanas ng problema sa mental health. Unang-una, siyempre yung pagbabago sa sarili, pagbabago sa kilos, pagbabago sa pag-iisip, pagbabago sa pakikisalamuha nila sa ibang tao, pagbabago sa, let's say, sa trabaho nila o sa pag-aaral. Sometimes they would verbalize that they would want to hurt themselves or want to end their lives. No? So that is one thing that we have to watch out for. Sa mga kapatid nating nakararanas ng mental health problems, tandaan po na palaging mayroong handang tumulong sa inyo basta't bukas kayong tumanggap ng tulong. We have crisis hotlines na. So for example, sa National Center for Mental Health, they have one. Yung Goldborn Foundation, sa InTouch Foundation. Ang maganda dito, they're accessible 24/7, tapos they're anonymous, confidential, and then they're free. Bilang mga kaibigan, pamilya o partner, mahalagang naririyan tayo parati para sa mga mahal natin sa buhay na maaaring mayroong pinagdaraanan. Kaya't huwag ismulin ang problema sa mental health. At para pag-usapan pa ang mental health, kasama natin live sina Doc Dex Macalintal at Dr. Arnold Pineda, President ng Philippine Psychiatric Association. Good morning, Doc Dex. Good morning, good morning, mga kapatid. Good morning. Kasama akong Resmac. Two of our rockstar doctors today. Okay, this is such an important thing, Mami. I mean, ako siguro, maybe I can just throw in. And baka pwede lang nating malaman. Usually kasi, di ba, like sa ating mga kapatid, kung sino daw sabi nila, yung mukhang pinakamasaya, yun daw kadalasan yung may pinakamabigat na pinagdadaan ng problema. How true is that? Ano yung pag-aaral base doon? Yes, actually, yun nga. It may not show in the outside, but inside, meron ng pinagdadaanan siguro yung tao. No? So, we should not judge people na outside na they might be happy or not may be psychiatrically stable. So, we have to watch out also for these people. Kasi hindi sinyalis na masaya, outgoing, etc. na there might be something going on. Ano yung mga warning signs na dapat makita natin? So usually warning signs, yung minsan magsasabi na sila na pwedeng malungkot ako, no? Or pwedeng sana yung wala na ako dito sa mundo, or para mas maganda na mawala na ako, mga ganun. So warning signs, sometimes they would want to stay alone, mag-isa na lang sila, no? They won't want to socialize, no? Yung hindi nalalabas, no? They would just want to stay at home. And then so pwedeng signs 'yon na they might be undergoing something psychiatric. At saka kaya nga, doktor, ang kausap natin kasi Yes. madalas merong katumbas na gamot na pwedeng Yes, tumulong. yes, Pero that's Dok, very meron ding important. mga iba na hindi sila bukas sa ganung klaseng treatment. Yes, that's what we want to open na ang gamot kasi nga studies have shown that
psychiatry and psychiatric illnesses has a biological basis. May mga chemical imbalance na tinatawag natin. So this chemical imbalance can be remedied by giving the medication. So like for depression, mababa yung tinatawag nating neurotransmitter na serotonin. So if it goes down, you give a serotonin reuptake inhibitor para tumaas yun. Sasaya ulit, no? Mati-treat natin yung depression. And then kasama din po kasi din sa mga treatment natin are yung diets natin. No? Kasi may mga pag-aaral din na kapag ka ang isang pasyente ay more of kumakain ng mga processed red meats, no? May mga pag-aaral na sinasabi ngayon. There's a landmark study under the International Journal of Environmental Research and Public Health na 2020. Landmark study to na sinasabi na kapag ka mas maraming red meats yung kinakain, no, processed, yung mga pasyente, meron silang statistically significant na increase ng pagkakaroon din ng depression and mental health problems. That's why ang gusto natin, mas maraming may healthier foods katulad ng gulay, prutas, whole grains, nuts, seeds, and legumes para mas mapataas natin yung sinasabi ni Dr. Arnold na yung serotonin. Kasi these are parang substrates para magkaroon ka ng mas madami ng anditong neurotransmitters na ito. Kasi holistic yung approach. Ako naman ang aking represent yung sa talk therapy. Kung gusto mo kasing tulungan, yun, pwede yung sa psychotherapy, kaya kayo pupunta sa professional, sa counselor, kasi meron naman pwedeng mga gawin. Ituturo sa inyo kung paano kayo better na ma-regulate ninyo yung emotions nyo. Nutrition, medicine. Ang tanong ko, Doc, syempre ikaw nakakakita ka ng iba-ibang mga pasyente. Yes. Paano mo alam kung oras na i-refer sa isang Sa isang neuropsych or psychiatrist. Kadalasan kapag mukhang kinakailangan talaga ng admission ng pasyente, nagkakaroon sila ng suicidal ideations, meron pang mga telltale signs din. Lumalabas yan sa regular check-up? Lumalabas yan sa regular check-up. Lalo sa akin bilang family medicine practitioner. Lumalabas nagkakaroon na, kasi sabi niya is more of patient-centered, family-focused and community-oriented. Minsan, nare-refer sa akin ng komunidad na ito, kinakailangan nating puntahan ito. Minsan din naman, may mga pamilya na sinasabi yung anak ko kasi ganito eh. So, doon pa lang, matatriage mo na. And then doon din, sa family medicine din, makikita din natin na yung pamilya yung pupunta sa aming klinika. At yung mga pamilya, minsan may problema din sila sa kanilang community eh. That's why, kapag ka ganun, may mga suicidal ideations, at mukhang kinakailangan na talaga ng gamot, nire-refer namin sa psychiatry. Kadalasan, ano yung mga, I guess, mental illnesses na nakikita nyo? Mas mataas bang rates ng depression? Sa akin, sir, more of depression and More of anxiety. depression, anxiety. And then yun pagka may suicidal ideations, pasok na sa Kunwari naman, kasi I'm sure maraming mga kapatid natin, na mga nanunood, na merong pinagdadaanan yung kaibigan nila or pamilya nila. Ano bang mga pwede nating maitulong kaagad? Kumbaga, kung parang tawagin mong parang first aid ba? Yung pauna na pwede mong gawin muna habang hindi pa nakakakita ng specialistang kagaya niyo, Doc. Sa akin muna, more of kinakailangan to lend an ear. Minsan kasi makinig. No? Kasi ito yung sinasabi nga din natin sa Mental Health Act na lahat tayo pwede tayong magbigay ng mental health na first aid sa pamamagitan ng pakikinig lamang muna. No? Sir? Yan, actually, I agree. No? Sasabihin mo na you can talk to me. We can talk, no? So we can go for a walk together. Sabihin mo sa akin yung problema mo, no? Kasi if it's family, you would know kung iba na yung actions o yung behavior ng kamag-anak, ng kapatid, ng magulang, etc. So talk through it. Yun yung pinaka-importante. And I guess, one last thing, is yung mga kaibigan ko na may mga mental health issues, nagkakaroon din sila ng they can apply for PWD card. Yes. So may mga Yes. discounts din sila sa mga Yes. restaurants, Yes. para sa mga Oo. gamot, etc. So Yeah. I guess wag kayong matakot magpatingin. Yes. Oo. So don't kasi may stigma pa rin na Yes. na if you have mental health, na mababa IQ mo, na mahina ka, kaya nagkaroon ka ng illness. Those are the stigma that we want to prevent or we Yes. want to bust sa mga Dagdagan ko tao, pa, paniniwala. Doc, yung Yes. sinasabi nila na nasira ulo yan, makakasira yan sa Yes. di ba? Or violente yan, yung mga Exactly. ganon. Yes. Ito lang patunay, nandito si Doc na wala pong pinagkaiba yan sa ibang sakit na alam natin katulad ng diabetes, cancer. Sakit din po Exactly. yung Sakit din mga po. mental Yes. health disorder. Okay, maraming salamat Doc Dex at Doc Arnold Pineda, President ng Philippine Psychiatric Association.
Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.